Naranasan mo na bang umibig, nagmahal o nasaktan? Yan ang karaniwang nangyayari sa mga kabataang maagang umiibig. Ang tanong, totoo ba o laro-laro na lang? Tapos, straight. Tapos, nagpaparamdam na siya, biglang gumagano na. Tapos, biglang gumanon. Paano yan, Bakit ano? bumalik na gano'n? Oo. Kasi, hindi siya nagparamdam. Eh, di parang feeling ko, ay, hindi sincere to. Parang, Ginos ka niya. gano'n. Oo, parang Sa ginagago time lang na yun, ata ako nito. parang nakuha ka na niya. Oo, nakuha ka na niya. Nakuha na. Oo. Kung na nagpa-follow sa akin, hindi pinalabang mo. Hindi nagpapatalo eh, no? Hindi, pero kung bibigyan ka ng isa pang chance, mamahal ka pa ba ulit? Oh, hindi. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Pero, may mga kasi ako, parang whole face ako eh. Parang sabihin na natin, may pagka-pok-pok din ako talaga. Pag-usapan naman natin yung about sa love life. Ikaw ba, na-inlove ka na, te? Sakto lang. Sakto lang. Ikaw, te? Oo, kaso ang sa akin, babae. Babae. Kailan mo na-feel na babae yung gusto mo? Grade 9 noon, nagpaparamdam na siya. Sa lowest point ako ng buhay nun. Kasi nga, SBO, tapos exam, PT, tapos kakastop lang namin ni Cedric. Then, Tapos, nagpaparamdam na siya yung mga notes niya, tapos nag-hello siya, ganun. Tapos, alam mo yung mga songs, yung talagang patama sa'yo. Paano mo nalaman na para sa iyo? Oo. Na gano'n. parang di naman pala para sa'yo yung te, mali. Or attitude mo na. Hindi. Alam niyo yung, di ba yung pangalan ko Irish? Sa ibang kasi, yung ibang bansa, may Irish people. Tapos, parang sign or emoji, parang dahon siya. Alam mo yung clover? Yeah. Yun yung Irish. Yung, Nararamdaman mo na talaga na... Teka, assume naman pala talaga siya. Tapos nun, edi kinikilig-kilig na din ako. Tapos, pero pinipigilan ko talaga nun kasi nga, babae. Tapos, religious yung family ko. Hindi nila matatanggap yun. Hindi talaga maiwasan yung pag-compare, Lalo na kung nafe-feel mo sa tao na yun na, eto na. Na-feel mo sa kanya, siya na talaga, parang gano'n. Oo. Kaso lang, nalaman ni Mami sa parents. May chat sa akin si Ayla noon. May convo kami. Na-open ni Mami yung cellphone ko. Kinausap niya ako. Sabi niya, bakit may ganito? Sabi niya ganun. Straight ka, di ba? Ang nagugustuhan mo na dapat, lalaki. Ginawa tayo ng Diyos. Lalaki at babae. Magugustuhan ng dapat, lalaki at babae. Wala nang ibang pa man, sabi niya ni Mami. Kung hindi ko daw ititigil yung sa amin ni Ayla, ililipat daw niya ako ng school. Ano naman reaction mo doon? Masakit, syempre. Tapos, kaya sa ilipat ako ng school, tinigilan ko sa Ayla. Hindi na ako nagparamdam kay Ayla. Hindi ko in-explain sa kanya kasi, alam mo na masasaktan lang din siya. Pag sinabi ko na hindi siya tanggap ng parents ko. Hindi mo na-try, ipaglaban? Nung time na yon, takot ako eh. Tapos, magulang eh. kasi ililipat ako ng school. Kaya ang ginawa ko nun, tinigilan ko siya. Pero andun pa rin ako sa school, tinitignan-tignan ko pa rin siya. Ganun. Tapos, alam niyo yung sa December 3, yung sa sweater. Nagulat ako nun. Kumatok si Ambe sa room nun. Tapos may binigay siyang ganun. Sa paper bag, may sweater. Tapos may chocolates. Hindi na-touch ako nun. Tapos, laban nila yung kinabukasan nila. Laban nila yun. Tapos, pinuntahan ko siya sa room niya. Tapos, ginudla ko siya. Sabi ko, pag-pray ko yung pangalan nila. Tapos, ayun, nag-picture kami. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng sweater niyo na yun talaga? Alam mo yun. As in? Hindi, as far as I know. Di ba, as far as I know, pag binigyan ka ng sweater, ikaw yung other girl. Totoo ba? Yung trend na yun, pero naging trending nga na parang kinikilig sila pag binigyan sila ng sweater. Pero Pero yung bibigyan ka, ikaw yung other. Hindi
Hindi ko alam yun, nung time na yun. Kakilig na kilig ako nun. Oo, kasi, so ito yung first time yun eh. Doon tayo sa sa mindset ng mga magulang na dapat, kung babae ka, para ka nang sa lalaki. Kung Kasi lalaki ka, parang para ka binibring nang sa- nila yung pagka-religious nila pagdating sa mga ganun. Dapat open sila. Kasi hindi naman nila makokontrol yung feelings ng anak nila eh. Oo. Ano. Wala din naman sa Bible nga. Puro sila Bible na ganito, ganyan. Pero mga sila. sa pagkakaalam ko lang, wala sa Bible yung ganon. Yung nabawal nga yung babae sa babae. Sinabi ko yun kay mami. Hmm. Hindi niya talaga tanggap. Tapos nung sinabi niya kay daddy, narinig ko pinag-usapan nila yun eh. Sabi nila, kung yun nga yung anak mo, anong magagawa mo? Sabi niya. Tapos graduation, nagulat ako, binigyan niya ako ng paper bag. Sa laman nun, may singsing. Tapos may letter. Tapos bracelets. Ganun. Tapos ang graduation na yon, minuksan ko yung mikana. Mikana palang singsing na yun eh. Nagulat ako, bakit may singsing? Tapos may nadagdag na letter, binasa ko. Nanliligaw siya. Tapos, sabi ko, paano kung hindi tayo matanggap ng parents natin? Sabi niya kanina. Sabi niya, handa ako magpakilala. Sabi niya, handa naman daw siya sa ganun. Tapos, sabi ko, paano kung hindi natin kayanin yung LDR? Kasi magka-college siya nun eh. So, sabi niya, natatakot ka ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, oo. Sabi ko ganun. Ayaw mo? Sabi niya ganun. Gusto ko? Sabi ko ganun. Hindi, niligawan niya ako. Tapos, inuunti-unti ko kay mami yun. Hindi siya nagsasalita, pero alam mo, pumapasok na sa ano na yun. Hanggang din nilang tatanggap din. Oo. Hanggang sa sinabi ko, nagkahugs ulit ako sa babae. Same babae, si Ayla, sabi ko naman. Tapos, pinakita ko yung picture namin sa kanya, yung naka-polaroid. Tapos, gumano na siya. Hindi siya nagsalita, tumango lang siyang ganun. Tapos, nung, si Ayla, bakasyon, bago magpasokan ulit, parang, nagbabago na siya. Naniligaw siya sa akin. Nagbabago siya. Bago. Yung Hindi hindi na ganun sa dati. Hindi na siya mag-chat masyado. Yung notes, parang wala na. Hindi nag-notes. Umabot kami ng 3 o 5 araw na hindi nag-uusap. Ano yung napaisip ka na meron na siyang iba, gano'n, nagugustuhan? Hindi. Kampante ako nun na ako lang. Pero nag-overthink na ako nun na parang nawawala na siya ng gana sa akin, yung natatakot na siguro to na hindi nga kami matanggap. Ganun. After 5 days na yun, nag-chat na ako sa kanya. Sabi ko, ano ba yung nangyayari? Kaya pa ba to? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi na. Sabi niya gano'n. Siguro mas maganda kung hindi mo na binigyan ng second chance. Yes, parang hindi ka na masasaktan, di ba? Oo, naisip ko din yun. Pero hindi ako nag-regret talaga. Kasi, iba siya. Di ba nagloko nga ako? Parang sinabi, naalaman ko naman na, okay lang naman sa akin na sinabi niya sa mga kaibigan niya na nagloko ako. Kasi kasalanan ko din naman. Kaso nga lang, yung mga away namin, parang sinasabi niya sa ibang tao. Ayoko na. Tapos, ang mga reply pa ng mga kaibigan niya, hiwalayan mo na kasi yan, toxic yan, bare minimum lang, hindi pa magbigay. Sabi ko, bakit ako pa dapat yung magbibigay ng bare minimum sa'yo? Sabi ko, siya nga yung mas mali sa amin. So sabi ko, inako ko na. Sabi ko, sige, mali na lang ako. Yun din talaga mahirap eh. Yung may mga nako-comment yung mga kaibigan mo. Tapos away niyo yung dalawa lang kayo. Tapos sasabihin niya sa iba. Ang ayaw ko pa naman din, nagbe-vape siya. Ayaw ko pa rin may bisyo. Lalaki. Tapos nalaman ko, siya pa talaga bumibili ng vape. Nag-confront na ako sa kanya, pero deny niya pa din. Sabi ko, maghiwalay na kami. Sabi ko, nung pagkahiwalay namin, yung ex ko na nagpa-follow sa akin, pinalo back mo. Nagpapatalo no? Wala, yan lang. Tapos ngayon,
Nag-uusap kami. Pero hindi ko siya babalikan. Sinabi ko sa kanya na huwag siya mag-expect. Pero sa friends Friends na na lang kayo. kayo. Hindi rin hindi rin friends. Hindi, talagang inaano ko na siya, binibira-bira ko na talaga siya. Sabi niya babawi daw. Sabi ko, wala akong pakialam kung ano. Naniniwala ka. Hindi. Tama. Pero si Merios. Oo, diba? Nabanggit mo, tatlo sila te. May regret naman sa puso mo na. Wala. So, nag-enjoy ka sa ginagawa mong ganon. Ewan ko kung hindi naman magandang reason kung sasabihin ko. Kasi talagang nagka-relationship ako, parang lagi na lang akong niloloko. Tapos parang nag-apply na sa sarili ko na Solo kung hindi naman ako ito. Oo, parang inuunahan ko na sila kasi nararamdaman ko ng lolokohan ako. Sa love life, mahalagang unahin ang pagmamahal at respeto sa sarili. Huwag ipilit ang isang relasyon kung puro sakit at pagdududa lang ang dulot nito. Ang tunay na pagmamahal ay nagbibigay ng kapayapaan, suporta, maging tapat sa damdamin. Tandaan, mas mabuti maghintay sa tamang tao kaysa manatili sa maling relasyon.